Dominant Protector. Credit to the author. 2,821-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos ng lahat, ang pagtalo ng isang Sky Class Master ay hindi kapareho ng isang Earth Class Master. Terence ay maaaring magaling sa Qinggong, ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaari siyang tumalon ng mas mataas kaysa sa isang Sky Class Master. Kaya lang niyang tumakbo ng kasing bilis ng isang Sky Class Master. Napakataas ng lugar na ito. Sa taas, kaya kung tumalon, hindi ko maabot sa isang pagtalon. Tumingin si Teresa sa bangin at umiling. Lalong lumakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung gayon, paano kung hindi tayo aakyat dito at lalakarin na lang ang kabundukan mula rito? May katapusan ang bundok na ito, tama ba? Tanong ni Terence. The end. Baka meron, baka wala. Kahit meron, baka may ibang panganib. Umiling si Teresa. Mas alam ko ang lugar na ito kaysa sa iyo. Dead end ang kabilang panig ng Five Evils Mountain Range. Isang dead end. Gulat na tiningnan ni Terence si Teresa, "So sinasabi mo na walang ibang paraan kung hindi mula rito?" Tama. Sinasabi na ang kabundukan ng 5 demonyo ay isang linyang naghahati. Sa kabilang panig ng hanay ng kabundukan ng 5 demonyo, may nakatirang mas mataas na antas na espiritong hayop, ang maalamat na makalangit na landas na espiritong hayop, si Torian. Sinabi ni Teresa, ang 5 kasamaan na bulubundukin ay ang lugar kung saan nakatira ang dating hari ng mga espiritong hayop sa lupain ng 5 kasamaan. Kapag ito ay matagumpay na umaban sa makalangit na landas, ibibigay nito ang 5 kasamaan na bulubundukin sa bagong hari ng mga espiritong hayop sa lupain ng 5 kasamaan. Ang matandang hari ng mga espiritong hayop na umaban sa makalangit na landas ay tatawid sa gilid ng bundok na iyon at ang kabilang linya ng kasamaan ay tatawid sa 5 kasamaan. Makalangit na landas ang mga espiritong hayop ay nakatira doon. Hindi nakaimik si Terence. Umaasa siya na may daan palabas sa malayo, pero parang wala ng pag-asa ngayon. Dahil pumunta si Teresa dito para tanggapin ang mana, mas alam niya ang lugar na ito kaysa sa kanya. Ang isang Sky Class Late Phase Peak Spirit Beast ay sapat na para magmukha silang dalawa sa isang mahirap na lugar kung sila ay makatagpo ng isang grupo ng mga Spirit Beast sa landas ng langit, ito ay pagpapakamatay. Maaaring hintayin din ni Terence ang kanyang kamatayan dito, ngunit mas gugustuhin niyang pumunta sa kabilang panig at mamatay. Kung ganoon, wala na bang ibang paraan? Walang magawang sabi ni Terence habang nakatingin sa bangin. Hindi niya akalain na balang araw ay makukulong siya sa isang valley. Wala akong maisip sa ngayon. Umiling si Teresa at kumunat ang noo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kapag hindi tayo lalabas, may darating ba para hanapin tayo? Gusto talagang magtanong ni Terence kung may dumating na naghahanap ng Teresa. Dahil siya ay narito upang tumanggap ng mana, siya ay dapat na isang napakahalagang tao sa 5 elemento ng sekta. Ang 5 elemento na sekta ay hindi maaaring baliwalain lamang siya, tama ba? I don't think so. Umiling si Teresa. Hindi ako sigurado. Sige, gutom ka na ba? Magluluto ako ng makakain, tapos mag-iisip tayo ng paraan. Tanong ni Terence. Okay lang, Sky Class ako, kaya ko namang walang kain. Umiling si Teresa, pero wala na akong lakas sa katawan, kaya medyo nagugutom na ako. Kung gayon, hahanap ako ng makakain. Si Terence ay walang maisip na paraan para makaalis sa sandaling ito, kaya kailangan niya maghanap muna ng makakain. Hindi siya kasing pamilyar sa terrain gaya ng Teresa, at kung sinabi ni Teresa na walang paraan, walang paraan. Ang tanging inaalala ni Terence ngayon ay ang umakyat sa bangin at hindi umalis mula sa ibang direksyon. Skyboat Pig, may masarap bang kainin dito? Lumingon si Terence kay Skyboat Pig. Skyboat Pig ito. Ibinaling ni Teresa ang kanyang atensyon sa Skyboat Pig matapos marinig ang mga salita ni Terence. Nagulat siya. Alam mo Skyboat Pig. Kumurap si Terence, hindi niya akalain na malalaman ni Teresa ang tungkol sa Skyboat Pig. Oo, nabasa ko na ang tungkol dito. Ang Pildores na espiritong hayop na kinentrote ng Diyos na si Zhang Liju. Bakit kasama mo ito?
Tumigil si Teresa, naalala na nakapunta na si Terence sa puntod ni Zhang Liju. Hindi nakakagulat na mayroon siyang contract spirit beast ni Zhang Liju. Hehe. Nagkataon, sinundan ako ng batang ito. Tinapik ni Terence ang ulo ng baboy na Skybolt ngunit walang sinabi. Mukhang magkasundo sila ni Teresa, pero pareho silang may kanya-kanyang sikreto. Lahat ay may kanya-kanyang sikreto. I see. I heard that this little guy know how to search for treasures. Is that true? Tanong ni Teresa. Totoo iyan. Ang batang ito ang nagdala sa akin dito at natagpuan ang kakanyahan chi inner core na ito. Matapat na sabi ni Terence. GG. Buong pagmamalaking tumango ang baboy. Ang cute kaya niyakap ko. Hindi inaasahan ni Teresa na makikilala niya ang baboy na Skybolt dito. Iyon ay ang kinontratang espiritual na hayop ng kanyang Grandmaster. Ang pagyakap lang nito ay maramdaman ni Teresa na nabahiran ito ng espiritual na enerhiya ng kanyang Grandmaster. Oo naman, pero ang batang ito ay nahihiya. Ngunit bago pa makatapos si Terence, tumalon si Skybolt Pig sa mga bisig ni Teresa. Walang imek si Terence. Are you two from the same family? What's wrong with this little thing? Pangunahing pamilya. Natigilan si Teresa. Pareho silang may apelyido na Tian. Nakangiting sabi ni Terence. Nakakainis, kamag-anak ka ng baboy. Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata kay Terence, ngunit ito ay napakalandi. Humigpit ang paghinga ni Terence. Haha. Tumawa si Terence. Mukhang may gusto sa akin. Napagtanto ni Teresa na malapit sa kanya ang baboy. Pero hindi ko pa rin maibibigay sayo. Sabi ni Terence. Napaka-petty mo. Ibinalik ni Teresa ang Skybolt na baboy kay Terence, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba pagkatapos sabihin iyon. Hindi niya alam na may ganito pala siyang kakyut na side sa kanya. Dahil ba? Nakita ni Terence ang kanyang katawan. O dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta bukas sa ilalim ng bangin na ito. Hehe. Kinuha ni Terence ang baboy at sinabing, "Tara na at humanap tayo ng makakain." GG. Ang Skybolt Pig ay tila nagugutom na rin, at tumakbo sa isang direksyon kasama si Terence. Gustong sumunod ni Teresa, ngunit naalala niyang pagod na pagod ang kanyang katawan at walang lakas o totoong chi. Hindi na siya dapat mag-ubos ng enerhiya sa oras na ito. Mas mabuting umupo muna at magbungkal sandali. Maaari rin itong maglagay muli at mapawi ang ilan sa kanyang enerhiya. At kaya, umalis si Terence, at si Teresa ay naupo ng naka-crossleg sa lupa, hinihigop ang chi ng langit at lupa. Ang chi ng 5 kasamaan dito ay isang bangungot para sa iba pang mga practitioner, ngunit para sa Teresa, ito ay isang bihirang lugar upang magsanay. Ang chi ng langit at lupa dito ay napakadalisay, at bagaman ito ay may 5 elemento, siya ay isa ring practitioner na may 5 elemento, kaya ang chi ng 5 kasamaan dito ay hindi magdudulot ng anumang masamang epekto sa kanya. Sinundan ni Terence ang Skybolt Pig sa isang natural na lawa, at itinuro ng baboy ang lawa gamit ang paa nito at tumili. Sabi mo may makakain sa pond na ito. Naglakad si Terence sa gilid ng lawa, ngunit medyo alerto siya. Sino ang nakakaalam kung may mga espiritong hayop sa lawa? 2,822. Gayunpaman, pagkatapos na tumayo roon si Terence ng ilang sandali, napagtanto niya na walang kahit isang bakas ng purong chi sa lawa. Hindi dapat mayroong mga espiritong hayop dito. GG. Naglalaway ang baboy. Walang magawang ibinulong ni Terence ang kanyang pantalon at naglakad papunta sa lawa. Napagtanto niya na talagang maraming isda sa lawa. Marahil ay dahil walang espiritong hayop o tao ang pumunta dito sa mahabang panahon kaya ang lawa ay puno ng isda, at lahat sila ay napakataba. Inabot ni Terence at nakahuli ng ilang malalaking isda. Ibinagsak ni Terence ang isda sa pampang at nakahuli pa ng ilan bago pumunta sa pampang. Dinala niya ang Skybolt na baboy at siya pabalik sa kanilang pinanggalingan at nakita niya si Teresa na naka-crossleg na nakapikit. Napakurap si Terence at naalala ang mga katangian ni Teresa. Siya ay isang practitioner na may 5 katangian, kaya normal para sa kanya na magamit ang chi ng 5 kasamaan para sanayin. Gayunpaman, ang chi na ito ay hindi masyadong kapakipakinabang kay Terence.
Ang chi dito ay napakadalisay, ngunit hindi ito kasing dalisay ng chi sa Jade Space. Normal lang na magsanay si Terence dito. Teresa, gusto mo bang kumain ng isda? Tanong ni Terence. Nakabalik ka na. Mabilis na bumalik sa katinoan si Teresa. Napagtanto niya na masyado siyang nakatutok sa kanyang pagsasanay. Bale noong nasa sekta siya dahil walang makakasira sa kanya doon, kaya hindi siya naging alerto kapag nagte-training siya. Ngunit dito, kung gusto ni Terence na saktan siya, mahuhulog siya dito. Ngunit nagbago ang isip ni Teresa kung gusto talaga siyang saktan ni Terence, bakit niya ito ililigtas? Nung mga oras na yon, diretso na sana siya at mamamatay na siya agad. Kailangan bang maghintay hanggang ngayon? At kaya, naramdaman ni Teresa na labis niyang iniisip ang mga bagay hindi niya kailangang mag-ingat laban kay Terence. Isda lang ang nakita ko dito. Iiho ko na, gusto mo? Tanong ni Terence. Kumain ka na. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang magkaroon ako nito. Sabi ni Teresa na may ekspresyon ng pananabik. Hehe. Halika, tumulong ka kung gusto mong kumain, walang mga tuyong sanga dito, ngumiti si Terence. Tulong. Paano ako makakatulong? Natigilan si Teresa. 5-element cultivator ka, kaya dapat alchemist ka rin, di ba? Gagamitin ko ang elixir fire para ay ihaw ang isda. With that, inilapag ni Terence ang isda sa lupa ng sunod-sunod at sinimulan itong litsyon sa apoy. So, gumagana rin ito. Naramdaman ni Teresa na ito ay isang maliit na nobela. Sa sekta, hindi pa siya gumamit ng pale fire para mag-ihaw ng isda, at hindi pa siya personal na nagluto noon, kaya hindi niya alam na ang apoy ng tableta ay maaari ding gamitin sa pag-ihaw ng pagkain. Hehe, one look and I can tell that you're a socialite. Natural na iba ka sa aming mga gala na magsasaka. Sa ilalim ng lahat ng uri ng masamang kondisyon, kailangan mong umasa sa iyong sarili upang lumikha ng mga kondisyon. Nakangiting sabi ni Terence. Tama. It's all thanks to you. Kung hindi, natatakot akong nabaon ako sa ilalim ng bangin na ito. Bamantong hininga si Teresa sa emosyon. Ayon sa sinabi ni Ancestor Charlie, hindi dapat magkaroon ng anumang panganib dito. Sinong mag-aakala na ang Dragon of Five Evils ay babalik sa kuweba ng napakaaga at hahayaan siyang makaranas ng ganitong mapanganib na eksena? Kung hindi dahil sa pagpapagaling ni Terence, hindi niya kakainin ang 100 Great Recovery Pills kahit na mayroon siya nito. Si Teresa ay sumunod sa halimbawa ni Terence at nagsimulang mag-ihaw ng isda gamit ang kanyang pangunahing apoy. Sa pag-ihaw nilang dalawa ng isda, natural na mas mabilis ang pag-unlad. Sa isang kisap mata, nagsimulang mabango ang isda. Gutom na gutom si Teresa. Nang matapos ang isda, naiinip siyang kumagat dito. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ito sapat na parang babae. Namula ang mukha niya at ibinaba niya ang ulo para kainin ang isda sa maliliit na kagat. Hindi lang siya sanay. Kung nagugutom ka, kumain ka na. Tayong dalawa lang ang nandito, kaya wala nang masyadong pakialam sa etiquette. Sabi ni Terence. Narinig ni Teresa ang mga salita ni Terence, ngunit kinakain pa rin niya ang kanyang isda sa banayad na paraan. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Dumampot siya ng inihaw na isda at ibinigay kay Skybolt na baboy. Si Terence mismo, sa kabilang banda, ay hindi nakaramdam ng anumang gutom dahil katatapos lang niya sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kinuha ng baboy ang isda at nagsimulang kumain. May kabuuang 6 na inihaw na isda. Ang Skybolt na baboy ay kumain ng 2, at ang natitirang 4 ay pumasok sa tiyan ni Teresa. Nang matapos kumain si Teresa, napagtanto niyang na pala siya ng 4 na inihaw na isda, kaya medyo napahiya siya. It doesn't matter. We're all cultivators. It doesn't matter if we eat more. Nakangiting sabi ni Terence. Ang mga salita ni Terence ay lalong nagpahiya kay Teresa habang pinandilatan niya si Terence, sinabi mo pa rin na sisipain kita. Hehe. Napangiti si Terence, iniisip na napaka-cute ng babaeng nasa harapan niya. Siya ay sky class late face pick, ngunit ang kanyang isip ay medyo malinis. Hindi siya mukhang matanda.
Alam ni Terence na napanatili ng Sky Class Masters ang kanilang hitsura magpakailanman, hindi sila mabubuhay magpakailanman, ngunit maaari nilang mapanatili ang kanilang hitsura hanggang sa sila ay mamatay. Teresa ay mukhang siya ay 17 o 18, ngunit siya ay maaaring nasa kanyang mga 40 o 50. Gayunpaman, mula sa kanyang kasalukuyang reaksyon, dapat siyang bata pa. Ilang taon ka na ngayong taon? Tanong ni Terence. 19, ikaw naman. Nahihiya si Teresa, at iniba ni Terence ang paksa, kaya masaya siyang sumagot. Naku, mas matanda lang ako sa'yo ng 1 taon. But you're so young, and your Sky Class late phase peak already, it's really rare. Mukhang hindi naman mahina ang lakas ng sekta mo. It's alright. Teresa ay tila ayaw magsalita ng masyadong tungkol sa kanyang sekta at hindi direktang sinagot ang tanong ni Terence. Hindi na nagsalita pa si Terence matapos makitang ayaw pag-usapan ni Teresa ang tungkol dito. Ang tanging mga paksang pinag-usapan ng dalawa ay ang kanilang mga sekta, ang kanilang practitioners' arts, at ang kanilang mga kasanayan, ngunit lahat ito ay confidential. Hindi maitanong ni Terence kung ayaw ni Teresa na pag-usapan ito. Tungkol naman sa ibang common topics, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, hindi masyadong kilala ang dalawa at hindi nagkakaintindihan. Inangat ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa bangin, nag-iisip ng paraan upang makaalis sa lugar na ito. Hindi naman naging solusyon ang pananatili dito. Bagamat naramdaman ni Terence na ang 5 masamang chi ay hindi dapat makaapekto sa kanya, hindi siya maaaring manirahan na lamang dito magpakailanman. Bagamat nakakainggit ang manirahan dito kasama ang isang magandang babae tulad ng Teresa, si Terence ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Walang foothold ang pader ng bundok na ito. Gayunpaman, kapag tumalon ka, hindi mo ba magagamit ang iyong mga kamay at paa upang lumikha ng isang depresyon sa pader na bato at gamitin ito bilang isang foothold? Iminungkahi ni Terence pagkatapos pag-aralan ang bangin. Napakahirap ng hanay ng kabundukan ng 5 fins. Imposibleng gumawa ng dent sa isang kamay lang. Umiling si Teresa. 2,823. Dapat nakita mo ito kanina. Noong nakikipaglaban ako sa Dragon of Five Evils, nagbanggaan ang martial techniques natin. Bagamat gumawa ito ng napakalakas na puwersa, hindi naman nasira ang kweba nito. Tama yan. Nagulat si Terence, naalala na may mali. Nang ang enerhiya ng Dragon of Five Evils ay bumangga sa martial skill ni Teresa, ang puwersang ginawa ay halos kapareho ng Chi Bomb ni Terence, ngunit ang Dragon of Five Evils' cave ay hindi nasira. Kapag si Terence ay nasa bulubundukin o sa harap ng paaralan, ang Chi Bomb ay maaaring pasabugan ang mga bato sa bundok at gumawa ng malalalim na hukay. Mukhang hindi gagana ang mungkahi ko. Mapait na ngumiti si Terence. Ito ay hindi imposible. Kaya kung i-activate ang aking martial arts technique, mabutas ang bato sa bundok at mahawakan ito. Ngunit sa aking kakayahan, kahit na mayroon akong sapat na pisikal na lakas at Zen Chi, kaya ko lang magpumilit na i-activate ang pinakamakapangyarihang martial arts technique ng 3 beses. At sa taas na kaya kung tumalon, kung gusto kong tumalon sa tuktok ng bundok, hindi bababa sa tagal kung makakayanan iyon. Walang magawang umiling si Teresa, ang iyong mungkahi ay magagawa sa teorya, ngunit hindi sa pagsasanay. Ngunit paano kung mabawi mo ang iyong pisikal na lakas at totoong chi pagkatapos ng 3 beses? Biglang tanong ni Terence. Sa parehong mga kamay at paa sa bangin, paano ko magagamit ang mantra sa tensyon na sitwasyon na iyon? Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas upang tumutok sa aking mga kamay at paa upang kumapit sa bangin. Umiling si Teresa. Kung hindi, babagsak ako sa aking kamatayan kung hindi ako mag-iingat. At saka, magagamit lang ang pamamaraan ng mental cultivation ko kapag naka-cross-leg ako at nagmumuni-muni. Tumango si Terence. Tama si Teresa, hindi na kailangang umupo si Terence ng cross-legged para gamitin ang kanyang arts, pero tama si Teresa, paano niya gagamitin ang kanyang arts samantalang ang lahat ng atensyon niya ay nakahawak sa dingding. Babagsak siya sa kanyang kamatayan kung hahayaan niya ang kanyang pagbabantay o magambala ang pamamaraang ito ay may mga kapintasan, pagkatapos ng lahat. Gusto ni Terence na makatrabaho si Teresa, kailangan lang niyang ilipat si Chi sa Teresa, at ayos lang iyon hanggat ginagamit niya ang sining ng practitioner.
Ngunit ang sitwasyon ngayon ay hindi magagamit ni Teresa ang sining ng practitioner habang nakahawak siya sa bangin. May ideya ako. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. May paraan ka ba? Bahagyang natigilan si Teresa. Oo, may alam akong martial art na tinatawag na Spring Rain. Maaaring ubusin nito ang sarili kong pisikal na lakas at si Zinchi para mabilis na maibalik ang pisikal na lakas at si Zinchi ng mga kasamahan ko. Pagdating ng panahon, hindi mo na kailangang gumamit ng sining, tumutok lang sa pag-agaw sa bangin. Tutulungan kitang mabawi ang iyong lakas, sabi ni Terence. Spring Rain. Hindi ba ito ang martial arts ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta? Alam mo talaga kung paano gawin. Bahagyang natigilan si Teresa, ngunit malinaw na narinig niya ang pangalan ng martial skill na ito dati. Ganun ba? Nagulat din si Terence, hindi niya akalain na ang kasanayan ay mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Nakuha ko ang martial skill na ito mula sa isang kaibigan, ngunit wala itong kinalaman sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Napakaraming makapangyarihang martial arts techniques mo. Dati, ang iyong tunay na enerhiya ay makakapagpagaling sa aking mga sugat. Ngayon, ang iyong tunay na enerhiya ay magagamit ko na. Marami kang sikreto. Ngayon lang napagtanto ni Teresa na hindi nagkataon lang na pumasok si Terence sa nakatagong eroplano at nagsimulang makapasok sa sinaunang eroplano. Talagang may lakas si Terence. Gayunpaman, si Teresa ay napaka-curious. Paano nakarating ang isang gumagala-gala na magsasaka sa kinaroroonan niya? Nagpasya si Teresa na siya ay mag-iimbestiga sa background ni Terence kapag siya ay nakabalik. Iyon ang unang pagkakataon na na-curious siya sa isang tao. Hehe. Pwede mo ba akong tulungang maglihim? Ang mga sikreto ni Terence ay masyadong nalaman ni Teresa. Mukhang magkasundo silang dalawa, pero nasa kondisyon iyon na walang makakaalis sa lugar na ito. Sa sandaling umalis sila at naghiwalay, natakot si Terence na may masabi si Teresa dahil sa pressure ng sekta, at mabubunyag ang kanyang sikreto. Okay. Sa hindi malamang dahilan, tumango si Teresa at pumayag sa kahilingan ni Terence. Matapos sumang-ayon, kahit si Teresa mismo ay naramdaman na ito ay hindi kapanipaniwala. Talagang pumayag siyang itago ang kanyang sikreto. Dahil ba sa iniligtas niya ito? Marahil, hindi siya isang taong walang utang na loob. Salamat, sabi niya. Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit naniwala siya sa sinabi ni Teresa. Pakiramdam niya ay may hindi masabi na koneksyon at tiwala sa kanilang dalawa, ngunit hindi niya alam kung ano iyon, kung gayon, isipin natin kung paano umalis sa lugar na ito. Bagaman mayroon kang martial skill Spring Rain, gayunpaman, napakahirap para sa atin na umalis sa lugar na ito. Hindi. Umiling si Teresa. Una sa lahat, kahit na gumamit ka ng martial skill para tulungan akong mabawi ang lakas ko, 1 o 2 beses ka lang makakabawi. Makaka-recover ka ba sa pangatlong beses? Isa akong Sky Class late phase peak, at mas may stamina at chi ako kaysa sa iyo kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong chi, 2 beses pa lang akong makakalukso, at hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. At isa pa, tayong dalawa, paano tayo tatalon doon ng magkasama? Ang dalawang alalahanin mo ay talagang hindi isang problema. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay. Una, mababawi ko ang aking chi at ipagpatuloy ang paggamit ng kasanayan. Pangalawa, maaari mo akong itali sa likod mo para tumalon ka kasama ko. Binabawi mo ang iyong lakas at tunay na chi. Natigilan si Teresa, gaano katagal bago mabawi? Sa pagkakaalam ko, pagkatapos ng patuloy na paggamit ng martial skill at paggamit ng lahat ng pisikal na lakas at totoong chi sa katawan, imposibleng makarecover ng walang panahon ng cultivation para mapunan ito, tama ba? Kailangan ko lang ng kaunting oras. Ngumiti si Terence, look at me. Pinagaling ko ang sarili ko, ikaw, at inihaw na isda. Naubos ko na ang maraming chi, di ba? Pero puno na ako ng chi ngayon. Nagulat si Teresa at nagtatakang tumingin kay Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay sinadyang isinaaktibo ang sining ng kanyang practitioner, na nagparamdam kay Teresa na puno ng enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Teresa, nakakamangha ka talaga.
Wala akong masyadong hinahangaan, at isa ka na doon. Sabi niya. Hehe, kung wala tayong pinagdadaanan na hirap at hirap na magkasama, hindi ko masasabi sa'yo ang napakaraming sikreto. Ano sa tingin mo ang mungkahi ko? Nagkibit-balikat si Terence. Ayos lang yan. Pero para itali ka sa likod ko. Sa isip ni Teresa, isang sobrang malabo at walang katapusang kaakit-akit na eksena ang hindi sinasadyang lumitaw. Idiniin ni Terence ang kanyang katawan sa kanyang likod, at silang dalawa ay sabay na tumalon sa bangin. 2,824. Kung noon pa man, walang paraan na papayag si Teresa, hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa opposite sex, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Una, nasa delikadong sitwasyon silang dalawa, at walang paraan para makatakas sila sa lugar na ito kung hindi nila ito gagawin. Pangalawa, nakita ni Terence ang hindi niya dapat makita at nahawakan niya ang hindi niya dapat hawakan. Bumaba na ang immunity ni Teresa sa kanya, at siya lang ang nakawala, kaya hindi na kasing lakas ng dati ang resistensya ni Teresa. Sige. Sa wakas ay tumango si Teresa bilang pagsang-ayon. I wonder kung ilang araw na. Terence ay nakalusot sa Jade Space, at may pinanggalingan na energy inheritance, na nakakaalam kung gaano siya katagal. Nagtaka siya kung kumusta na si Quentin at ang iba pa. Ano, may kaibigan ka bang kasali sa trial sa labas? Tanong ni Teresa. Hindi ko alam kung kamusta sila. Sabi ni Terence, nag-aalala. Natahimik si Teresa matapos marinig ang mga salita ni Terence. Alam niya ang uri ng pagsubok sa pagkakataong ito. Ang mga practitioner na pumunta dito ay karaniwang nandito para mamatay. Ito ay malupit, ngunit hindi ito mapigilan o baguhin ni Teresa. Kahit ang kanyang amo ay hindi magawa, pabayaan siya. Hinayaan lang niya itong mangyari. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na sabihin ito kay Terence, kaya iniban niya ang paksa. Paano kita itali sa akin? Walang lubid o anumang uri nito. Tumingin si Terence sa paligid. Maliban sa madugong kuko ng dragon ng 5 kasamaan sa lupa, wala nang iba pa. Sa wakas ay dama po ang mga mata ni Terence sa dibdib ni Teresa. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya. Dahil sa titig ni Terence ay hindi komportable si Teresa. Ano ang tinitingnan mo? Ang iyong dibdib, ang dating nakatali sa iyong dibdib. Sabi ni Terence. Kung gayon, paano ang aking dibdib? Pinandilatan ni Teresa si Terence, kailangan ko bang ipakita ito sa iyo? Nasa likod mo ako, hindi kita nakikita. Pinagpawisan si Terence, at saka, hindi mo ba nakita noon? Tayong dalawa lang ang nandito, bakit hindi mo na lang kami itali pabalik kapag nakarating na kami sa tuktok ng bundok? Ito. Naramdaman ni Teresa na medyo nakakahiya ito. Kung tutuusin, iba ito sa pagtrato sa kanya ni Terence. Gayunpaman, tama si Terence. Silang dalawa lang ang nasa bulubunduking ito. Nakita at nahawakan ito ni Terence. Para mas madaling umakyat, hindi dahil hindi niya matanggap ang mungkahi ni Terence. Naramdaman lang ni Teresa na medyo hindi nararapat. At saka, ang haba ng damit mo, hindi ma-expose, di ba? Halos-halos hindi nakikita, tignan mo yung mga model ng sasakyan sa TV, ang daming pinapakita. Sabi ni Terence, humampas habang mainit ang plancha. Sisipain kita hanggang sa mamatay. Ayokong sumikat ng magdamag. Sisipain na sana ni Teresa si Terence, ngunit medyo lumuwag ang pananalita ni Terence. Inikot niya ang kanyang mga mata kay Terence, nakatingin ka sa akin, paano ko ito tatanggalin? Hehe, ituturing ko na lang na pinapanood kitang maghuhubad sumayaw. Nakangiting sabi ni Terence. I think you're looking for a beating, you're just a small earth class late face, and you dare talk to a sky class late face speak like that. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita sa isang hit? Tumingin si Teresa kay Terence na may panghamak. Haha, makakapatay din ako ng sky class, ngumiti si Terence. Si Natoy ay nagdala ng 2 sky class mid-face followers kasama niya, at kinuha ko ang isa sa kanila. Mapapatay mo na ang sky class mid-face. Huminto si Teresa, gulat na nakatingin kay Terence.
What do you mean by already? Don't tell me alam mong kaya ko noon pa. Napakurap si Terence. Hindi. Nabigla lang ako. Medyo nabigla si Teresa, hindi niya alam na ang tagasunod ni Natoy ay napatay sa ilang segundo, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Terence. Wala ka pa ring kalaban-laban para sa akin, mapapatay ko rin ang Sky Class mid-phase sa ilang segundo. Then kill me. Hindi tayo makakaakyat. Sabi ni Terence. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob? Bakit hindi ka lumingon? Galit na sabi ni Teresa. Hehe. Ngumiti si Terence at tumalikod, isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ang Althea ay isa ring Sky Class late phase peak master, ngunit kapag kasama niya si Terence, palagi niya itong tinatrato ng malamig at mataas na ugali. Si Teresa, sa kabilang banda, ay iba, siya ay isang master, ngunit ang kanyang pagkatao ay tulad ng isang maliit na batang babae, at si Terence ay nakaramdam ng saya sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Teresa at hinubad ang dilaw na seda na nakatali sa kanyang dibdib. Pagkatapos, maingat niyang hinigpitin ang kwelyo niya para hindi malantad ang dibdib niya. Gayunpaman, ito ay imposible. Ang hugis ng mga damit ay naroon. Hinayaan lamang ni Teresa na masakop ng damit ang kanyang katawan hanggat maaari. Gayunpaman, ang ganitong uri ng mahinang nakikitang tukso ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Teresa. Sige, pwede ka nang tumalikod. Hindi makaisip ng solusyon si Teresa pagkaraan ng mahabang panahon, at tinawag niya si Terence na bumalik sa kanyang katinoan. Are you trying to seduce me? Tumingin si Terence sa dibdib ni Teresa, hindi mo ba alam na ang ganitong pakiramdam ay nakakabaliw sa mga lalaki? Kung itutuloy mo, sisipain kita hanggang sa maging eunuch ka. Malamig na tiningnan ni Teresa si Terence, kung patuloy kang magsasalita, ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa pagpatay sa asno pagkatapos nitong tumigil sa pugiling. Aayusin natin ang score pagkatapos nating umakyat sa bangin. Sige, sabi niya. Pinipigilan ni Terence ang kanyang ngiti at naalala na ang babaeng nasa harapan niya ay isang magandang babae, ngunit isa rin siyang Sky Class late phase peak master, isang taong maaaring pumatay sa kanya anumang oras. Balulutin ko si Huang Luan sa paligid mo at sa akin ngayon. Tulungan mo ako. Sige, sabi niya. Tumango si Teresa, medyo kinakabahan habang nakatingin kay Terence na nakatayo sa likod niya. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Gusto niyang layuan siya ni Terence, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, paano sila magsasama kung sila ay masyadong malayo? Paano kung nahulog niya ito sa kalahati? Kung gusto niyang maging matatag, kailangan niyang maging malapit sa kanyang katawan. Huminga ng malalim si Terence. Mabango ang katawan ni Teresa, at hindi niya alam kung shower gel ba iyon o sarili niyang pabango sa katawan, ngunit si Terence ay may ganang halikan siya. Maingat na tumayo si Terence sa likod ng Teresa, ang mabigat na hininga nito ay humihip sa kanyang leeg, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Medyo makati at hindi komportable, huwag. Huwag kang magsinungaling sa akin. I'm breathing normally. Mamamatay ako kung hindi. Walang magawang sabi ni Terence. Tapos tumalikod ka. Hindi na kinaya ni Teresa. Sige, sabi niya. Pinahihit ni Terence ang kanyang ulo at idiniin ang kanyang katawan sa katawan ni Teresa. Nanginginig ang katawan ni Teresa at halos mapasigaw. Mabuti kung hindi kikilos si Teresa, ngunit hindi maiwasan ni Terence na magkaroon ng physiological reaction. Naramdaman ni Teresa na parang may biglang dumikit sa kanyang katawan. Bahagya siyang natigilan, pero hindi niya naintindihan. Hoy, dala mo ba yang armas mo? Hinaharangan ako, ilayo mo. 2,825. Earth class ako, saan ako kukuha ng armas? Mapait na ngumiti si Terence, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Sige, itali natin si Huang Liang sa ating katawan. Hindi komportable, hindi komportable. Nakita ni Teresa na hindi na magsasalita si Terence tungkol sa sandata at nataranta. Inabot niya ito para sunggaban ngunit naramdaman niyang may mali pagkatapos niya itong hawakan. Namula ang mukha niya mula leeg hanggang tenga at binawi niya ang kamay niya na parang nakuryente, hooligan ka.
Ako. Paano ito matatawag na hooligan? Hindi napigilan ni Terence na mapangiti, ito ay natural na reaksyon. Ibig sabihin ay maganda at kaakit-akit ka sa akin. Kung kamukha mo ang dragon ng 5 kasamaan, kakaiba para sa akin ang magkaroon ng reaksyon. Ikaw ang dragon ng 5 kasamaan. Napahiya si Teresa, ngunit pinupuri siya ni Terence para sa kanyang kagandahan ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sinong babae ang hindi nagustuhan ng mga papuri? Lalo na noong si Teresa ay nasa sekta, wala siyang ganoong pagkakataon. Hehe. Sige. Huwag kang gagalaw. Maya-maya lang. Gagamitin natin ang yellow Oriole para itali tayo. Sabi ni Terence. Okay kung ganoon. Nakaramdam si Teresa ng hindi komportable sa kanyang likod, ngunit upang ligtas na makabalik sa tuktok ng bundok, kailangan niyang magpanggap na wala siyang napansin. Kinuha niya ang dilaw na mantis mula kay Terence, ibinalot ito sa kanyang katawan, at ibinalik ito kay Terence. Kinuha ni Terence si Huang Luan at binalot din siya bago ibinigay sa Teresa. Ilang beses itong inulit ng dalawa, at sa wakas, nitali ang dalawa sa isa. Katulad ito noong binuhat ni Terence si Trixie sa kanyang likod sa pagsubok sa Ice Palace. Tapos na, nagtali si Terence at tiniyak na hindi ito bibitawan. Lumingon siya kay Teresa, "It's fine now. And, then I'll prepare to jump." May kailangan pa ba akong gawin? Tanong ni Teresa. GG. Itinuro ng baboy ang dragon ng kuko ng 5 kasamaan sa lupa. Sinasabi mo na ito ay isang magandang bagay. Nagulat si Terence. Naisip niya na walang silbi ang kuko ng dragon at itinapon ito sa isang tabi, ngunit ang pagtingin sa skyboat na baboy ay tila isang kayamanan. GG. Tumango ang baboy. Tama. Bawat bahagi ng dragon ng 5 demonyo ay isang kayamanan. Ang kuko na ito ay kabilang sa katangian ng lupa, paliwanag ni Teresa. Ito ay isang napakagandang likas na kayamanan upang palakasin ang katawan ng mga nagsasaka na may katangiang daigdig. Ngunit para sa akin, hindi ito gaanong kapaki-pakinabang. Oh. Palibhasa may silbi, ibalik mo. Kunin mo at isuot mo sa akin, aalis na tayo. Sabi ni Terence. GG. Mabilis na tumakbo si Skybolt Pig at dinampot ang pako gamit ang kanyang bibig. Tumalon siya papunta kay Terence at hinawakan siya sa lahat ng 4 na paa. Sige, tama na. Akyat na tayo. Sabi ni Terence kay Teresa. Tumango si Teresa at huminga ng malalim, then I'm going to jump. Ingat. Oo. Si Terence ay ginapos ang panloob na damit, kaya hindi na niya kailangan pang hawakan ang katawan ni Teresa. Kaya lang, ang ibabang bahagi ng katawan niya ay nakatapat pa rin sa katawan ni Teresa, na bahagyang namula si Terence. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, mas hindi siya mapakali. Nakakahiya para sa kanya, kaya sinubukan niyang huwag isipin iyon. Walang ibang pagpipilian si Teresa. Sinimulan niyang kantahin ang kanyang diskarte sa puso at biglang tumalon patungo sa bangin. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang mga palad at hinampas ito sa bangin. Masasabi ni Terence na ito ang 5 elemento ng 8 trigram palm, ang pinakamalakas na galaw ni Teresa. Gusto niya itong nakawin, ngunit alam niyang kahit magtanong siya ay hindi sasabihin sa kanya ni Teresa. Tulad ng kung paanong hindi siya tinanong ni Teresa kung bakit niya ito mapagaling, hindi rin niya ito sasabihin. Boom! Gumagamit na ng matinding puwersa si Teresa, ngunit ang naiwan sa bangin ay isang mababaw na marka lamang. Sapat na kay Teresa na sunggaban siya at pigilan ang pagbagsak. Pagkatapos, buong lakas na sinipa ni Teresa ang bangin. Katulad nito, nag-iwan lamang siya ng mababaw na marka sa bangin, na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang tumambay doon. Terence, hindi ko na kaya. Naubos ko na ang halos lahat ng lakas ko noong nakikipaglaban ako sa Dragon of 5 Evils. Gumagaan pa rin ang pakiramdam ko pagkatapos kumain ng kung ano-ano, ngunit pagkatapos na maisaaktibo ang kasanayang ito, wala na akong natitirang enerhiya sa aking katawan. Hindi na ako makakatagal ng mas matagal, ang posisyon na ito ay hindi komportable, mabilis na tulungan akong palitan ang aking enerhiya. Mabilis na sabi ni Teresa. Sige.
Si Terence ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na sinimulan ang pag-ulan sa Tagsibol. Kaya lang medyo mahirap ay channel ito sa posisyong ito, pero nagtagumpay siya sa huli, Spring Rain Falling from the Sky, the fifth move. Ang unang estilo ng Spring Rain ay maaaring ilipat ang chi sa isang tao, ang pangalawang estilo ay maaaring ilipat ang chi sa dalawang tao, at ang ikalimang estilo ay maaaring ilipat ang chi sa 5 tao. Sa ngayon, Teresa lang ang kasama ni Terence, at ang paggamit ng ikalimang estilo ay kapareho ng paglilipat ng 5 bahagi ng chi sa Teresa ng sabay. Sa ganitong paraan, mas mabilis na mailipat ang stamina at chi ni Terence sa Teresa. Sa mga kamay ni Terence, biglang lumitaw ang isang light blue mist na parang chi. Habang pinapagana ni Terence ang kanyang kasanayan, ang mapusyaw na asul na chi ay umalis sa mga kamay ni Terence at lumutang sa hangin. Pagkatapos ay bumagsak ito na parang ulan at pumasok sa katawan ni Teresa. Sa isang iglap, naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagbawi ng kanyang chi. Hindi nagtagal, lahat ng chi ni Terence ay pumasok sa katawan ni Teresa, at si Terence ay naging mahinang tao. Nakakamangha talaga. Bumantong hininga si Teresa. I didn't expect this martial technique to be so magical. My physical strength and true chi has suddenly become much more abundant. Bagamat hindi ko pa naabot ang aking peak state, hindi magiging problema ang tumalo ng 2 beses pa. Mabuti iyan. Pagkatapos gamitin ang ulan sa Tagsibol, wala nang pakialam si Terence sa anumang bagay. Mabilis siyang pumasok sa espasyo ng Jade at nagsimulang iikot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, na nabawi ang stamina at nawala si Chi-Hi. Pagkatapos magpahinga sandali ni Teresa, tumalon ulit siya sa mas mataas na taas. Pagkatapos, na-activate niya ang 5 elemento ng 8 trigrams palm at iba pa. Sa likod ng 5 kasamaan na bulubundukin, sa 5 kasamaan na Savage Land. Napakaswerte ni Natoy, ang lugar na pinadala sa kanya ay ang pinakamalapit sa kaligtasan. Hindi niya alam kung ito ba ang intensyon ng Heavenly Elixir Sect, o kung sinuwerte lang siya, ngunit napakadali lang nakahanap ng ligtas na lugar si Natoy at doon nagtago, naghihintay sa kanyang biktima. 2,826. Bagamat ang ligtas na lugar na ito ay minarkahan sa mapa, makikita ng sinumang magsasaka na may kaunting katalinuhan na ang ligtas na lugar ay isang natural na nabuong natural na bangin. Mahirap para sa mga ibon at hayop na makapasok sa lugar na ito dahil ang laki ng mga espiritong hayop ay medyo malaki, at kakaunti ang mga maliliit. Sa pangkalahatan, wala silang anumang kapangyarihan sa pag-atake. Kaya hanggat nagtatago ang isang magsasaka dito, walang espiritong hayop ang makakasakit sa kanya. Mabilis ding nahanap ng MOBA ang lugar. Sa unang gabi ng paglilitis, nagkita silang dalawa. Kuya Natoy, nakuha mo na ba ang elixir para sa trial? Tanong ni MOBA. Walang malapit. Hindi ako naghanap. Sandali lang, kitang-kita ang lugar na ito. I guess, hindi na magtatagal ay makakahanap na ang ibang magsasaka dito. Sa oras na iyon, diretso na lang tayo sa pag-agaw. Mahinang sabi ni Natoy. Tama ka. Sa kakayahan at kaya ni Natoy, hindi na niya kailangang hanapin mismo ang elixir. Tanga lang ang gagawa nito. Magalang na sabi ni MOBA. Magpahinga muna tayo saglit. Mahinang sabi ni Natoy, maraming chi dito, kailangan ko munang magsaka. Kuya Natoy, hindi mo ba sinabi na ang chi ng 5 kasamaan ay nakakapinsala sa mga magsasaka? Bakit ka? Nagulat si MOBA at mabilis na nagtanong. Haha, hindi mo ba nakikita kung anong heart technique ang nililinang ko? Ang aking wasp engravings arts, anong klaseng tunay na chi ang hindi ko ma-absorb? Basta't totoo chi, hindi mahalaga kung ang chi ng 5 kasamaan o ang espiritual na chi ng langit at lupa, nakaka-absorb pa ako ng lason. Tumawa si Natoy, hindi talaga nag-abala, ang lugar na ito ay tamang-tama para sa akin upang linangin. Ito ang tamang oras para sa akin upang pagsamahin ang aking lakas. At kaya, nagpatuloy si Natoy sa paglilinang habang pinuprotektahan siya ng MOBA. Gayunpaman, hindi sila masyadong pinalad, walang ni isang practitioner ang dumating sa hapon ng ikalawang araw.
Nagsimulang mag-alala si Moba, hindi tama yan, Leandro bro. Ang tagal na nating naghintay, bakit wala tayong nakitang isang practitioner? Gaano na ba katagal? Teka lang, walang pagmamadali. Mahinahong sabi ni Natoy. Sa sandaling sinabi iyon ni Natoy, narinig nila ang mga boses na nagmumula sa labas ng safe zone may darating. Young Hero Yang, we're really lucky. May magandang lugar dito na makakaiwas sa pag-atake ng mga spirit beast. Sabi ng isang tao sa labas. Talaga, pwede tayong magtago dito at magpahinga sandali bago tumungo sa teleportation formation. Sabi ng lalaking tinatawag na Shane. Isa siyang Sky Class Mid-Phase Peak Master mula sa nagninangas na bundok. Ang nakikipag-usap sa kanya ay isang Earth Class Mid-Phase mula sa Dark Palace, at ang hindi nagsasalita ay isa ring Earth Class Early Phase. Ang dalawa sa kanila ay parang may dalang sapatos, ngunit ang pagsunod sa Sky Class Mid-Phase Peak ay lubos na makakabawa sa panganib. Nakatagpo sila ng isang Mystic Class Spirit Beast noon at ito ay itinaboy niya, kahit na hindi sila nakakuha ng malaking kalamangan. Ngunit kung ang dalawang Earth Class na manlalaban na ito mula sa Dark Palace ay maglalaban, sila ay maaaring patay o malubhang nasugatan. Bukod dito, sa proteksyon ng batang bayani na si Yang, matagumpay nilang nakolekta ang mga Spirit Herb para sa pagsubok. Kahit isa lang, hindi naman masama. Kung kumilos silang mag-isa, baka binawian na sila ng buhay bago pa nila makolekta ang mga halamang gamot. Young Hero Yang, after you. Sabi ni Dark Palace Disciple A at nag-inviting gesture. Tumango si Shane at pinona ang daan patungo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, natigilan siya nang makita niya si Natoy at ang kanyang follower na si Moba. Pero hindi naman siya masyadong natakot as far as he was concerned, siya ay Sky Class Mid-Phase Peak, kung tutuusin, at hanggat hindi niya ito ginugulo, walang gagawin si Natoy sa kanya. Pumasok ang dalawang disipulo ng Dark Palace kasama ang binata, at halatang nagulat at natakot sila nang makita nila si Natoy. Gayunpaman, naalala nila na ang Natoy ay Sky Class Early Phase lamang, at ang follower niya na si Moba ay Sky Class Mid-Phase. Sa kabilang banda, ang binata ay Sky Class Mid-Phase Peak, at sila ay nagpahinga. Mukhang kontento na kayong tatlo sa inyong ani. Nakangiting tanong ni Moba sa kanilang tatlo. Anong ibig mong sabihin? Lumingon ang pangalawang alagad ng madilim na gabi ng palasyo at maingat na nagtanong. Wala lang. Ibigay mo na lang yung elixir, and I'll spare your lives. Walang pakialam na sabi ni Moba. Ibigay mo. Sa anong batayan? Nagulat si Dark Palace Disciple B. Nagpunta siya dito na may misyon sa pagkakataong ito, para makipagpalitan ng Chi Gathering Pill mula sa Sky Elixir Sect, para tulungan ang Palace Master na makalusot mula sa Earth Class Late Phase Peak hanggang Sky Class Early Phase. Ito na ang huling pagkakataon niya. Kahit na ang tableta ay may mga kakulangan nito, sa sandaling matagumpay niyang naunawaan ang pamana, ang mga kakulangan ay hindi naiiral, at wala ng mga hadlang sa paglusot. Papalapit ng papalapit ang oras para sa planong iyon, at kung gusto ng Dark Palace ng isang piraso ng cake, kailangan nilang magmadali. Ang problema ngayon ay hindi pa nakakapasok si Wendy sa Sky Class, at kung mas malakas siya, mas mataas ang pagkakataong matutunan ang mana. Walang pagpipilian ng Dark Palace, kaya kailangan nilang gamitin ang planong ito. Sa anong batayan? Si Kuya Natoy ang makapagpapasya sa buhay at kamatayan mo. Ngumuso si Moba. Kung gusto ka ni Kuya Natoy na mabuhay, mabubuhay ka. Kung gusto kanyang mamatay, mamamatay ka. Hindi ka ba masyadong nagmamayabang? Madilim na gabi ang pangalawang alagad ng palasyo ay hindi napigil ang magsalita. Overbearing. Sa sandaling tumuntong ka sa hanay ng mga magsasaka, dapat ay alam mo na kung ano ang batas ng gubat. Hindi pa ba huli ang lahat para sabihin na ikaw ay malupit ngayon? Moba said disdainfully, sige, kasali tayong lahat sa trial. Ayokong masira ang relasyon natin. Ang prinsipyo ng Kuya Natoy natin, hindi tayo papatay pagkatapos nating ibigay ang mga gamit natin. Kung gusto mong mabuhay, bilasan mo. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Ikaw. Magsasalita pa sana si Disciple B ng Dark Palace, ngunit pinigilan siya ni Disciple A.
Kumpas niya si Disciple B na nagpapahiwatig na dapat nilang makita kung ano ang sasabihin ni Young Master Yang. Si Young Master Yang ang pinakamakapangyarihang tao dito, at sila ay mga Earth Class Cultivator, kaya wala silang gaanong nasabi rito. Young Hero Yang, Yumin. Ang madilim na gabi na disipolo ng Palasyo A ay tumingin sa batang bayani Yang nang nagninangas na bundok ng apoy at nagtanong. Natoy, huwag mo akong itulak masyado kung mag-aaway talaga tayo, hindi ako natatakot sa iyo. I'm Sky Class Mid-Phase Peak, not like that Earth Overlord Early Phase Peak. Inis din si Shay, nakuha niya ang lahat ng papuri mula sa mga A at B na disipulo sa daan, at ngayong ninakawan siya ni Natoy, syempre hindi siya matutuwa. Lalo na sa harap ng dalawa niyang maliliit na kapatid, paano siya basta-basta susuko. Bukod dito, ang kanyang lakas ay nandoon para makita ng lahat. Kung aaminin niya ang pagkatalo, hindi ba siya magiging katatawanan? 2,827. Not afraid. Then I'll stand here and let you hit me. Let's see what you can do. Tumawa si Natoy at tumingin sa kanya ng masama, hindi ako nagmamayabang. Gusto ko lang batukan mo ako. Wala kang magagawa sa akin. Totoo ba ito? Wala kang gagawin. Alam ni Shane kung paano siya nasaktan, ngunit hindi siya naniniwala na matatakot si Natoy sa kanya kung tatayo lang siya at hahayaan siyang saktan siya. Sa kanyang opinyon, kung hindi niya hinawakan ang kanyang katawan, dapat siya ay maayos. Narinig na niya ang mga tagumpay ni Natoy sa pagsusulit sa Ice Palace. Alam niya na ang Natoy ay may kasanayang tinatawag na wasp engraving skill, na maaaring sumipsip ng lakas ng mga practitioner para sa kanyang sariling paggamit. Dapat ay ganoon din ngayon. Ang Earth Overlord ay nasugatan dahil ang kanyang kamay ay dumampi sa Natoy, at kailangan niyang iwasan iyon sa pagkakataong ito. Natural, ito ay totoo. Sa lakas mo, hindi ka karapat-dapat na ako mismo ang lumaban sa'yo. Walang pakialam na sabi ni Natoy. Sige, dahil iyon ang kaso, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nang marinig ang mga salita ni Natoy, kumalma si Shane. Lumapit siya at naglabas ng singsing sa bewang niya. Hindi niya alam kung anong arts ang ginagamit niya, ngunit ang singsing ay naging pula, na may pulang apoy na nagninangas dito. Ito ang makalangit na sandata ni Shane. Galing siya sa nagninangas na bundok. Bagamat hindi siya ang batang sect master ng nagninangas na bundok, isa pa rin siyang direktang disipulo at magiging elder, kaya't binigyan siya ng isang medyo makapangyarihang sandata sa langit ng sekta. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga mata ni Shane ay kumislap na may matalim na kislap, at ang ring of fire sa kanyang kamay ay sumunod sa kanyang aura habang inihagis niya ito patungo sa ulo ni Natoy, tatlong singsing ng nagngangalit na apoy, ang 15 galaw ng itim na ambon. Sa sandaling umatake siya, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na martial skill, ang 15th form ng Heaven Tier martial skill. Gumamit pa siya ng Heaven Tier weapon, na ginawang mas malakas ang kanyang martial skill. Halata na gusto niyang patayin si Natoy sa isang welga. Sa training grounds, hindi naman big deal ang kamatayan, sabi lang ng Sky Elixir Sect na walang pinapayagang magpatayan sa inn, pero hindi rin nila sinabing wala rin sa training ground. Sinabi lang ng Sky Elixir Sect na iwasan ang hidwaan, ngunit nasa mismong mga practitioner kung magkakaroon ng conflict o hindi. Ito rin ang dahilan kung bakit nang ahas si Natoy na rob sila. Si Natoy naman ay hindi gumagalaw, nakatayo lang siya, active pa rin ang kanyang practitioner's arts. Ito ang kanyang unang pagkakataon na humarap sa Sky Class Mid-Phase Peak, ngunit noong siya ay nasa Earth Class Late Phase Peak, ang pinakamataas na level na maaari niyang patayin ay ang Sky Class Mid-Phase. Ngayong siya ay nasa Sky Class Early Phase, ang pinakamataas na antas ng practitioner na maaari niyang patayin ay natural na tataas din, at kaya agad niyang pinatay ang Sky Class Mid-Phase Peak, dapat pa rin ito. Boom! Ang ring of fire ay dumapo sa ulo ni Natoy, at isang hanggang buto na sugat ang lumitaw sa kanyang ulo. Kung hindi dahil pinoprotektahan siya ni Chi ni Natoy, patay na siya ngayon. Mabilis na nag-react si MOBA, naglabas ng maliit na recovery pill at pinalamanan ito sa bibig ni Natoy. Kinailangan ni Natoy na iikot ang kanyang chi ng ilang sandali bago siya tuluyang gumaling, ang sugat sa kanyang ulo ay bumubuo na ng peklat. Hu!
Huminga ng malalim si Natoy, ang Sky Class mid-phase peak na ito ay talagang isang bagay na hindi niya maaaring maliitin. Sa kabutihang palad, mayroon siyang proteksyon ng kanyang chi, at hindi siya tinamaan ng kasanayan ng lubusan. Kung hindi, masusugatan siya ng husto, kung hindi patay. Sa isang iglap, isang malaking sugat ang lumitaw sa katawan ng batang Master Yang. Para siyang tinamaan ng Ring of Flames. Napakalaki nito, at ang kanyang mga tadyang at mga laman loob ay nabasag lahat. Matapos tumili at magpumiglas sandali si Young Master Yang, bumagsak siya sa lupa at tumigil sa paggalaw. Hindi alam kung siya ay patay o buhay. Napatulala ang dalawang disipulo mula sa Dark Palace, ang Sky Class mid-phase peak na inaakala nilang mataas at makapangyarihan, namatay lang ng ganoon. Paanong ang Young Master na si Yang na ito, na pinag-iinitan nila, ay napaka-vulnerable? O sa halip, hindi man lang kumibo si Shane, isang beses lang niya nataman si Natoy, at hindi namatay si Natoy, pero ginawa niya ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Palasyo ng Kadiliman ang pinakamagaling sa pagbabago ng kanilang isip. Nang makita nilang patay na ang backer nila, agad silang nagbago ng isip. Mabilis na naglabas ng elixir box si Disciple A sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Muba. Kuya Natoy, ito ang mga elixir para sa trial, please accept them. Napakagaling mo, Kuya Natoy. Maling tao ang nasundan namin, pero may magandang kinabukasan pa rin kami kung susundin ka namin. Kuya Natoy, pakisamahan mo kami, ipinapangako namin na paglilingkuran ka namin ng mabuti. Madilim na gabi na nagmamadali ring sabi ni Disipulo B ng palasyo. Oo, Young Hero Yang. Hindi, may elixir din yang guy na yan dito. Kuya Natoy, I'll find it for you. Pagkatapos sabihin iyon, ang alagad ng Dark Palace A ay nakakita ng isang kahon sa katawan ni Shane at ibinigay ito. Hindi ito kinuha ni Moba, ngunit lumingon kay Natoy, maaari siyang magpasya kung papatayin sila o pananatilihin silang buhay. Since sincere kayong dalawa, then bring it over. Tiningnan ni Natoy ang dalawang kahon at sinabing, kunin mo. Oo, Kuya Natoy. Itinago ni Moba ang dalawang kahon. Kung gayon, kami. Mabilis na tanong ng mga disipulo ng Dark Palace na sina A at B. Ganun din. Kulang ako sa lakas ng tao. Kung may pumasok mamaya, pwede mong ulitin ang mga sinabi ni Moba sa kanila. It will save you the trouble of repeating it. Mahinang sabi ni Natoy, pero, hindi ko kayo mamaltrato. Kung may pumasok mamaya at kumuha ng mga halamang gamot, ibibigay ko sa inyo. Dalawa lang ang kailangan ko. Salamat Kuya Natoy. The best si Kuya Natoy. Luha ng pasasalamat ang sinabi ng dalawang alagad ng madilim na gabing palasyo. Who knows? Baka bigyan pa kita ng isa. Yung mga sumusunod sa pausi ko, hindi ko hahayaang maghirap kayo. Sabi ni Natoy sabay wagayway ng kamay. Isa siyang tapat na lalaki, kay Leandro at sa kanyang nakababatang kapatid. Maling master lang ang sinundan niya. Maraming salamat. The best ka, Natoy bro. Ang madilim na gabi ay lumuhad ang mga alagad ng Palasyo A at B at nagpasalamat sa kanya. There's no need to thank me. Natoy waved his hand. Do your work. Okay, I'm injured too. I need to use my chi to recover. You guys go do your work. 2,828. Oo, Kuya Natoy. Sumagot kaagad ang dalawang alagad ng madilim na gabing palasyo. At kaya, umupo si Natoy at nagsimulang mag-practice, kasama si Muba sa tabi niya, pinuprotektahan siya. Ang mga A at AB na disipulo ay nakatayo sa pasukan, naghihintay ng higit pang darating. Sure enough, hindi nagtagal, narinig na naman niya ang mga boses na nagmumula sa labas. Kung nandito si Terence, masasabi niya na ang dalawang taong pumasok ay sina Chuck at Quentin mula sa Divine Fist Palace. Nagkita silang dalawa sa daan patungo sa isang ligtas na lugar. Kahit na sila ay nai-teleport sa iba't ibang lugar, ang pangkalahatang direksyon ay magkatulad. Sa makatuwid, sila ay nagsama-sama sa kanilang pagpunta sa isang ligtas na lugar. Tuwang-tuwa ang dalawa nang makita ang ligtas na lugar sa mapa.
Kung tutusin, nakuha na nilang dalawa ang gamot at pumunta dito ng walang kahirap-hirap. Ito ay isang bagay na ikatutuwa, lalo na ang Quinten. Ni hindi niya akalain na makukuha niya ang tableta o mahahanap ang ligtas na lugar. Ang lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya ng napakaswerte. We're finally here. Kuya Chok, I wonder kung dumating na ba yung iba. Sabi ni Quinten pagkarating ng ligtas. Oo, hindi ko alam. Tere, tingnan natin. Sabi ni Chok. Habang nag-uusap sila, naglakad silang dalawa papunta sa safe area. Gayunpaman, nang makita nila ang dalawang disipulo ng Dark Palace na nagbabantay sa pasukan ng ligtas na lugar, halatang natigilan sila. Kayo ay... Kilala ni Chok ang dalawang disipulo mula sa Dark Palace, kaya nalilitong tanong niya. Nandito kayo para magpahinga, tama ba? Sinamantala ng disipulo ng Dark Knight na si Jiaho ang kanyang autoridad at sumigaw, kami ay mga kampan ni Natoy bro, wala kaming problemang magpahinga dito, ngunit kailangan naming ibigay ang mga halamang gamot. Siyempre, kung wala kang anumang mga halamang gamot, maaari kang mawala. Hindi natuwa si Chok sa pag-uugali ng disipulo ng Dark Palace, ngunit nang marinig niya na siya ay kampan ni Natoy, ang kanyang mukha ay nanlamig. Nandito si Natoy. Siya at si Quinten ay tumangala. Si Natoy ay nakaupo nga sa lupa at nagsasanay, at sa tabi niya ay si Muba, pati na rin ang isang bangkay sa hindi kalayuan. Hindi ba tangyang master na iyon ay mula sa nagninangas na bundok? Chok ay natural na hindi pamilyar dito, ang kanyang bibig ay kumaibot ng kaunti, parang si Shane ay nahulog din sa bitag ni Natoy, at nakipag-away sa kanya dito, parang siya ay tinapos ni Natoy. Si Quinten ay hindi sapat na malakas, at si Terence ay wala rito, kaya natural siyang nakikinig kay Chok. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Chok, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa una, medyo masaya si Quinten, akala niya makakapag-relax na siya ng kaunti pagkatapos makarating sa isang ligtas na lugar, pero sinong mag-aakalang makakatagpo siya ng Natoy dito. Si Chok ay ganoon din, ito ang ibig nilang sabihin sa pakikipagtagpo ng mga kaaway ngunit hindi mga kaaway. Ang kanyang kapwa-apprentice ay napilayan ni Natoy, at pinabalik sa sekta bago pa man siya makapunta sa pagsubok. Ngunit si Terence ay wala rito, at si Chok ay walang haligi ng suporta. Hindi siya tanga, at wala ring magandang maidudulot sa kanya na labanan si Natoy. Sige, ibibigay namin ang elixir kay Kuya Natoy. Dito tayo magpapahinga. At least mabait ka. Tumawa si Dark Palace Disciple A, labis na nasisiyahan sa kanyang sarili habang kinuha niya ang mga halamang gamot mula kina Chok at Quinten at ibinigay kay Natoy. Hindi na sila pinahirapan ni Natoy matapos silang makitang nag-abot ng gamot. Maaari niyang patayin ang mga ito, ngunit kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Malakas ang Wasp Engravings Arts, ngunit epektibo lang ito sa mga practitioner na mas mababa sa Earth Class. Ang mga practitioner sa itaas ng Earth Class ay sasabog at mamamatay kung gagamitin nila ito muli, at kaya hindi na ito madaling gamitin ni Natoy, lalo na pagkatapos ng ginawa ni Terence sa kanya. Si Natoy ay higit na umaasa sa kanyang iba pang mahiwagang kasanayan sa militar. Syempre, habang ito ay malakas, ito ay isang kasanayan na makakapinsala sa kanyang sarili at sa kanyang kaaway sa parehong oras. Kung maaari, hindi ito gagamitin ni Natoy ng ganoon kadali, at gagamitin lamang ito upang takutin. Bukod dito, siya ay nasugatan lamang. Hindi maganda na masugatan siya ulit. Tungkol naman sa ultimate martial technique niya, hindi niya sinadyang gamitin ito. It was his trump card. Hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang paggamit nito ay maglalantad sa kanyang sukdulang kasanayan, ang paggamit lamang nito ng isang beses ay makakaubos ng malaking lakas at nagpasya si Chisu Natoy na palayain si Chok at Quinten. Gayunpaman, maaari pa rin niyang kutsain sila ng kaunti. Mamaling siya kay Chok at Quinten, huwag mong isipin na magiging maayos ka dahil lang kay Terence. Gusto ko rin si Terence, sisirain ko siya. Huwag mong isipin na ipaghihiganti niya kayo. Walang kwenta. Nagkatinginan sina Chok at Quinten ngunit hindi nagtalo. Wala nang silbi ang pakikipagtalo ngayon.
Kinailangan nilang hintayin si Terence na dumating at pagkatapos ay muling makipagtalo. Kung hindi, wala itong silbi kahit na sinubukan nilang makipagtalo. Dagdag pa, ang pangunahing layunin ngayon ni Chuck at Quentin ay iligtas ang kanilang mga buhay. Masarap makipag-usap pabalik sa kanya, ngunit hindi magiging sulit kung sila ay papatayin. Hindi na nagsalita pa si Natoy matapos makitang tumahimik ang dalawa. Lumingon siya sa muba, mayroon tayong 4 na tangkay ng espiritual na gamot para sa pagsubok, tama? Oo, Kuya Natoy. Magalang na sagot ni Moba. Oo. Tumango si Natoy at naglabas ng isa pa, ibalik mo ang isang ito sa mga disipulo ng Dark Palace. Maaaring sila ang mga alipin ng taong iyon mula sa nagninangas na bundok, ngunit nagbago sila ng kanilang mga paraan at nagpasya na sumama sa mabuting panig sa oras, at naging mga alipin ko. Ako, si Natoy, ay palaging inaalagaan ng mabuti ang aking mga alipin, at ang pagsunod sa akin ay magdadala sa kanila ng malaking benepisyo. Inakala ng dalawang disipulo na nagbibiro lang si Natoy, at hindi nila akalain na ganoon kabilas niya itong gagawin. Tuwang-tuwa sila, at agad siyang pinasalamatan ni Disipulo A, "Salamat, Kuya Natoy. Nakakatuwang sundan ka. Yeah, it's much better than following that Terence or whatever. Tignan mo itong dalawang ito, kawawa sila. Hahaha. Madilim na gabi palasyo alagad B ay nambobola din." Ang intensyon ni Natoy ay talagang makita ni Chuck at Quentin. Hindi niya ito sinabi ng malakas, at magpaparamdam lang sana sa kanila, ngunit unang sinabi ito ni Disipulo B para sa kanya siya ay napakasaya. Sa abot ng Natoy, kung magagawa niya ang isa sa mga allipiers ni Terence at maging tagasunod niya, napakagandang bagay na iyon. Malamang mabaluktot ang ilong ni Terence sa galit kapag nakita niya iyon. Ito ang pinakamahusay na paraan para atakihin si Terence. 2,829. At kaya, gumamit siya ng mga pahiwatig para sabihin kina Chuck at Quentin na napakabait niya sa kanyang mga kababaihan. Maaring ang dalawang ito ay nasa ilalim ng Shane noon, ngunit ngayong nasa ilalim na niya sila, walang pakialam si Natoy at inalagaan pa rin sila. At kung pupuntahan siya ni Chuck at Quentin, magkakaroon sila ng parehong pagtrato. Gayunpaman, walang pakialam sina Quentin at Chuck. Ang dalawang disipulo ng Dark Palace na ito ay maaaring mukhang suplada ngayon, ngunit hindi nila nakita ang pagkakaiba sa pagitan ni Terence at Natoy. Alam nila na si Terence ay mas malakas kaysa sa Natoy, at ang pagsunod sa Natoy ay haantong lamang sa kamatayan. Hindi na nagsalita pa si Natoy matapos makita ang kawalan ng reaksyon ng dalawa. Nagbigay na siya ng pahiwatig sa kanila, at medyo halata. Hindi na talaga siya makapagpatuloy. May iba pang practitioner na darating, pagkatapos ng lahat, at kailangan lang niyang takutin sila ng kaunti pa. Maya-maya, may dumating na practitioner. Isa siyang guest practitioner sa walang katapusang West Sea, Sky Class Early Phase, ngunit dumating siya ng mag-isa, nang walang anumang gamot. Gusto niyang magtago at magpahinga dito, ngunit pinigilan siya ng dalawang alagad ng Dark Palace. Nang malaman ng practitioner na ito na narito si Natoy para rob, hindi man lang siya umimik at umalis na lang. Alam niyang hindi siya sapat, at hindi nang ahas na maging maangas. Ang mga ordinaryong individual na magsasaka, kahit na sila ay nakakabit sa isang sekta o pamilya, ay hindi nang ahas na maging masyadong mayabang. Maingat silang gumawa ng mga bagay, hindi tulad ng mga direktang inapo ng sekta o pamilya na may maaasahan. Ang kanilang lakas ay mahirap makuha, kaya hindi sila nang ahas na pukawin ang mas makapangyarihang mga tao ng madali. Walang sinabi sina Chuck at Quentin tungkol sa pag-alis ng solo cultivator. Ang dalawa ay walang kakayahang sumuporta sa iba, at sapat na ito para maprotektahan nila ang kanilang sarili. Matapos ang nakakaalam kung gaano katagal, 2 pang tao ang dumating sa ligtas na lugar. Ang dalawang ito ay sina Shalom at Sian. Nagkita na rin sila habang papunta dito. Masaya silang makita sina Chuck at Quentin, ngunit dahil sa pananakot ni Natoy, iniabot nila ang mga halamang gamot sa kanilang mga kamay. Isa lang ang mayroon sila, ngunit walang sinabi si Natoy at hinayaan silang magpahinga sa ligtas na lugar. Marahil ay hindi pa sumusuko si Natoy sa pagpapaamo sa tagasunod ni Terence. Naghihintay siya ng pagkakataon, isang pagkakataon upang takutin at paamuin din ang tagasunod ni Terence.
Ito ang magiging pinakamalaking dagok kay Terence. Sa katunayan, kasama ang dalawang Sky Class Masters dito, hindi sila mas mahina kaysa sa grupo ni Natoy sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, masyadong kakaiba ang martial arts ni Natoy, at ang mga taong umatake sa kanya ay nasugatan ng walang dahilan. Dahil dito, pinili ni Shalom at Chuck na manahimik at huwag makipag-away sa Natoy. Sa katunayan, lahat sila ay naghihintay kay Terence kung wala siya, kahit ang Sky Class Masters ay hindi maglalakas loob na kumilos. Umupo ang apat sa isang ligtas na sulok, nanlulumo. Hindi sila nag-usap ni Natoy, pero mukhang hindi rin naman sila guguluhin ni Natoy. Mukhang ligtas na sila sa ngayon. Nasaan si Kitty? Nakita niyo ba siya? Naunawaan ng mabuti ni Quinten si Terence, alam niya na kung walang relasyon si Kitty sa kanya, hindi niya ito guguluhin, lalo na kapag laging kinakagat ng babaeng ito ang kamay na nagpapakain sa kanya. Pakiramdam niya ay may nangyayari sa pagitan nila, at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala sa kaligtasan ni Kitty. Kitty. Hindi ko siya nakita. Umiling si Shalom. Napailing din si Sia na nasa tabi niya. I wonder how she's doing. Babae siya, kaya sana okay lang siya. Sabi ni Quinten sabay buntong hininga. Nag-uusap lang sila ng makarinig sila ng mga yabag sa labas ng safe zone. Maya-maya, may pumasok, walang iba kundi si Kitty, ang taong hinahanap nila. Tuwang-tuwa si Quinten, nandito ka rin, Kitty. Buti na lang, naipon na natin lahat, kulang na lang boss. Ngunit, bago makasagot si Kitty, malamig na nagtanong ang disipulo ng Dark Palace, ito ang teritoryo ni Natoy bro, kung gusto mong magpahinga dito, kailangan mong iabot ang damo, o kailangan mong umalis. Mga damong espirito. Napakurap-kurap si Kitty, hindi, paano ito naging teritoryo ng Natoy? Hindi ba ito? Ang kapatid natin na si Natoy ang unang dumating dito. Natural, siya ang magdadala sa lugar na ito. Kung gusto mong sumama, iabot mo ang iyong mga spiritual herbs. Kung ayaw mo, edi magwala ka. Madilim na gabi na malamig na sabi ng alagad ng palasyo A. She's with US. She's just a girl. Bakit mo siya pinapahirapan? Hindi na nakatiis si Shalom. Siya ay tumayo at sinabi sa dalawang disipulo ng madilim na palasyo, ibinigay na namin sa inyo ang lahat ng aming pansubok na damong espiritu. Hindi pa ba sapat iyon? You're all yours, and she's hers. Ang alagad ng Dark Palace na si B ay nalalayan siya ni Natoy, at hindi man lang niya inilagay si Shalom sa kanyang mga mata, ito ang panuntunang itinakda ni Natoy bro. Hindi tayo maaaring magbigay ng espesyal na pagtrato sa iba't ibang kasarian. Kung hindi ka masaya tungkol dito, maaari kang mga tuwiran sa akin. Ito. Berde ang mukha ni Shalom dahil sa galit habang nakatingin kay Natoy. Gusto niyang magalit, ngunit hindi siya naglakas loob. Natoy, malakas ka, ngunit hindi mo kailangang umabot ng ganito, di ba? Paano ako? Kailangan ko pa bang maging mabait sa nakababatang kapatid ng kalaban? Hindi ko siya sariling kapatid. Naiinis na sabi ni Natoy, kung kayo ang mga allipiers ko, ayos lang sa akin na tanggapin kayo, ngunit hindi kayo. Sino ka para sabihin sa akin ito? Sige, kung pipilitin niyang pumasok, kailangan ko siyang patayin. Isa itong panuntunang itinakda ko, at hindi na ito mababago. Ikaw. Hindi nakaimik si Shalom. She hesitated for a moment before she said, then I'll switch with her, okay. Aalis na ako, pero hayaan mo siya. Uy, may kapalit. Kung ito ba ang itinakda, at isa-isang pinalitan ang mga dumating mamaya, kung may sapat silang pahinga, may pagpapatuloy ko pa ba itong negosyong walang kapital? Are you retarded? Huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Sabi ni Natoy. Forget it. I was planning to go somewhere anyway, pero dahil wala si Terence dito, aalis muna ako. Naasar din si Kitty, nakikita si Natoy na ganyan pero naiinis na siya buong oras simula nung dumating siya, kaya sanay na siya. Oh, may pupuntahan ka pa. Bahagyang natigilan si Shalom, saan ka pupunta? Hindi ba natin hihintayin si Kuya Terence, Lin Xiaoxia, na dumating? 2,830.
Hindi, may iba pa akong importanteng gagawin. I came here to do the same thing. Sabi ni Kitty. Kung gayon, saan ka pupunta? Kapag bumalik si Kuya Terence at nagtanong, sasabihin ko sa kanya. Si Shalom ay walang pagpipilian, hindi niya mapatuloy si Kitty, ngunit dahil gusto niyang umalis, natural na ito ang pinakamahusay na solusyon. Kung hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin kay Natoy, talaga bang lilipat siya ng panig at kunin siya bilang kanyang amo. 5 kabundukan ng kasamaan. Pumunta talaga ako dito para sabihin sa inyo, sabi ni Kitty. Ang layunin ni Kitty dito ay hindi para pinuhin ang damo, ngunit pumunta sa 5 bundok ng demonyo. Sa pamamagitan ng isang espesyal na mapagkukunan ng impormasyon, nalaman niya na narito ang dragon ng 5 demonyo. Isa itong espiritong hayop na may 5 elemento, at ang buong katawan nito ay puno ng mga kayamanan. Ang gusto niya ay ang kaliskis ng mga kuko ng dragon. Ito ay isang magandang halamang elemento ng Earth. Noong una, hindi alam ni Kitty kung paano makarating sa 5 masamang bulubundukin. Ang 5 masamang savage lands ay napakalaki, pagkatapos ng lahat, at siya ay ganap na nasa dilim dito. Ngunit sa mapa ni Terence, mabilis siyang nakakandado sa 5 masamang bulubundukin, at malinaw na namarkahan ito sa mapa. Dumating si Kitty sa ligtas na lugar dahil ito ay nasa daan. Gusto niya makita kung makakasama si Terence, at madaragdagan ang pagkakataon niyang makuha ang timangan, ngunit wala si Terence, kaya siya na mismo ang pumunta. Una, hindi siya pinapasok ni Natoy. At pangalawa, hindi niya alam kung kailan babalik si Terence. May limitasyon sa oras ang pagsusulit na ito, at 4 na araw na. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Dagdag pa, kahit na bumalik si Terence, maaaring hindi siya sumama sa kanya sa 5 masasamang bundok. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kamag-anak ni Terence, kaya hindi na kailangang makipagsapalaran sa kanya. Kaya naman, nagngangalit si Kitty at nagdesisyon mag-isa siyang magtutungo sa 5 bundok ng Fiends. Sa katunayan, ito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang una niyang pinlano. At least, hindi siya mawawala sa mapa. 5 Evils Mountain Range. Ano ang lugar na iyon? Natigilan si Shalom. Hindi niya pinag-aralan ng detalyado ang mapa, at ang bulubundukin ng 5 demonyo ay kabaligtaran ng kinaroroonan niya noon, kaya hindi niya ito pinansin. Alam ko. Napakadelikado ng bulubundukin ng 5 demonyo. Ano ang pupuntahan mo doon? Pinag-aralan ng mabuti ni Sian ang mapa. Alam niya na ang 5 kasamaan na bulubundukin ay minarkahan bilang isang lubhang mapanganib na lugar. Kailangan kong maghanap ng isang bagay. Sige, aalis na ako. Kung babalik si Terence, mangyaring pasalamatan siya para sa akin. Sabi ni Kitty. Ito. Sige. Si Shalom ay hindi ligtas na hinahayaan si Kitty na mag-isa, ngunit sa totoo lang, ang 5 kasamaan na savage land ay puno ng panganib. Karamihan sa mga espiritong hayop dito ay maaaring pumatay sa kanya sa isang iglap. Kahit na sumama siya kay Sian, Chuck, at Quentin, hindi nila kakayanin ang panganib. At kaya, pinili niyang manatili at hintayin si Terence. Nang wala na si Kitty, hindi napigilan ni Natoy. Nag-alala rin si Quentin, ngunit wala siyang magagawa kundi hintayin si Terence na makarating dito sa lalong madaling panahon. Mabilis na lumipas ang araw, at kinaumagahan, 2 pang practitioner ang nakahanap ng ligtas na lugar, ngunit sa pagkakataong ito ay isang disipulo mula sa sinaunang pamilyang Dongfang, isang sky-class late phase peak. Siyempre, hindi makita ng 2 disipulo ng palasyo ng kadiliman ang kanyang lakas. Nang akayin ni Baron Dongfang ang kanyang mga tagasunod sa isang ligtas na lugar, nagtanong ang alagad ng palasyo ng kadiliman, ito ang teritoryo ni Natoy bro. Kung gusto mong magpahinga dito, kailangan mong iabot ang damo, o kailangan mong umalis. Kung ano ang nakuha ng alagad ng palasyo ng kadiliman sa kanyang tanong ay hindi isang sagot, ngunit isang malaking sampal sa mukha. Natambo siya at may lumabas na dugo sa tenga niya. Halata namang hindi magaan ang sampal na ito. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang sky-class late phase peak. Kahit isang casual na pag-atake mula sa kanya ay magiging malakas. Sobrang ingay. Ano ka ba? Isang asong bantay. Natoy. Sino ba itong si Natoy?
Kung gusto kong magpahinga dito, maaari akong magpahinga dito. Kung ayaw kong magpahinga dito, wala sa iyo. Gusto mong iabot ko ang mga halamang espiritual. Natoy, tama ba? Umirap si Baron. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong espiritong damo, o kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Si Baron Dongfang ay mayabang, ngunit may karapatan siyang maging mayabang. Isa siyang Sky Class Late Phase Peak, ang pinakamataas na antas sa ilalim ng landas ng langit. Bagamat hindi pa siya full circle, isa pa rin siyang taong minamaliit ang lahat ng practitioner. Siya ay mayabang sa abot ng kanyang makakaya, at ngayon ay itinuturo siya ng isang maliit na Earth Class mula sa Dark Palace para nakawin ang mga halamang gamot. Naasar siya. Noon lamang ipinahayag ni Baron ang kanyang Sky Class Late Phase Peak Strength. Nagulat ang ibang alagad na si B at mabilis na nagtago sa gilid, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Sumimangot din si Natoy, hindi niya akalain na may lalabas na Earth Class Late Phase Peak dito. Nahirapan na siyang labanan ang Sky Class Mid Phase Peak na iyon kanina kung hindi dahil sa maliit na recovery pill at sa Practitioner's Arts, hindi man lang siya magiging katapat nito. At ngayon, itong Baron ay isang Sky Class Late Phase Peak. Wala talagang kumpiyansa si Natoy na ibagsak siya sa isang pagkakataon. Kung tutusin, bagamat siya ay masasaktan o mapatay pa kapag siya ay nataman, si Natoy mismo ay madaling mamamatay. Sky Class Late Phase Peak ay hindi isang bagay na biro, at malaki ang posibilidad na pareho silang mamatay ng sabay. Ayaw ni Natoy na subukan ito ng ganoon lang. Isa pa, hindi pa lubusang naghihilom ang mga sugat ni Natoy. Kung masugitan pa siya, siguradong patay na talaga siya. At kaya, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang ultimate move. Pinaplano niyang gamitin ito kay Terence, ngunit ang Dongfang guy na ito ay hindi natatalo, at kung hindi niya ito gagamitin, siya ay nasa problema. Hindi naman magpapatalo ang silangan, di ba? Hehe, magandang pangalan yan, pero sayang ang paggamit mo. Dapat pagbigyan mo na ako. Natoy na ang training niya at tumayo na. Sige, nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos kitang patayin, Baron, ang palayaw ko. Ha. Nagsimulang tumawa si Baron Dongfang na parang baliw matapos marinig ang mga salita ni Natoy. Nakakatuwa, Natoy, maaaring hindi ka kilala ng ibang tao, pero alam ko. Hindi ba't nilinang mo lang ang langit at lupa na Great Shift? Iyan ang martial art na nilinang ni Bubay, ang aking ninuno. Hindi mo ba alam na nagawa ko na ang iba? Sa iyo sa iba. Maaari kang magsinungaling sa iba, ngunit hindi ka maaaring magsinungaling sa aking dakilang daang beses na apo. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.